Kumusta ka ngayong umaga, Siling? Mabuti naman, Kulas, at naisipan mo pa akong kamustahin. Si Siling naman, bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Eh kasi, tila, pag dilat mo sa umaga, wala ka na ibang inaatupag kundi ang tinali mo. Tila, mas mahal mo yan sa akin eh. Siling, alam mo bang wala nang masigit pa sa akin kundi ang sawa? Siya nga ba? Ngunit sa tuwing nakikita ko hinihimas mo yung manok, ibig ko na lang magselos at mainggit. Ngunit Siling, alam mo bang kaya ko lamang inalagaang mabuti ang mga tinaling ito ay para din sa atin? Sila ang magdadala sa atin ng swerte o ng grasya. Grasya? Grasya nga ba o disgrasya? Gaya ng karaniwang nangyayari? Huwag mo sanang ungkatin ang nakaraan. Oo, ako'y napagtalo noong mga nakaraang araw. Ngunit ako ay hindi pa biyasa sa pagpili at paghimas ng manok. Ngunit ngayon ay marami na akong natutunan, mga bagong sistema. Gaya no isang linggo, nung matalo yung tinali, hindi mo ba ba alam ang bagong sistema? Iyon ay disgrasya lamang, Siling. Makinig ka. Naginip ako kagabi. Napanaginipan ko ang hinahabol ako ng isang kalabaw na puti. Kalabaw na puti, Siling. Eh ano kung puti? Ang pilak ay puti at hinahabol ako. Sumakatuwid ako ay hinahabol ng pilak na puti ng kwarta. Ngunit ngayon wala nang kwartang pilak. Mayroon pa. Nakabaon lang. Kaya walang duda, Siling. Bigyan mo lamang ako ng 5 piso at walang salang tayo'y magkakakwarta. Ngunit Kulas, hindi ka pa ba nadadala sa mga panaginip mong iyan? Noong isang buwan, nanaginip ka ng ahas na numero 8. Ngunit ang pintakasi na iyon ay nataon sa araw ng 8 ng Pebrero. Sabi mo mananalo ka na. Ngunit anong nangyari? Natalo ka ng 6 na piso. Oo nga. Ngunit ang batayan ko ngayon ay hindi lamang panaginip. Pinag-aralan kong mabuti ang kaliskis at tainga ng manok na ito. Ito'y walang pagkatalo, Siling. Ipinapangako ko sa iyo, tayo'y mananalo. Kulas, natatandaan mo ba bang na ganyan rin ang sinabi mo na sa akin noong isang linggo? Tungkol sa manok mong talisain? At ano ang nangyari? Nagkaroon ba tayo ng ulam? Hindi, nagkaroon tayo ng ulam ng pakang ng manok. Sinabi ko ng iyon ay disgrasya. O bueno, kung sa bagay, ako lamang ay tatago ng pera. O heto, 5 piso. Huwag mo sana akong sisihin kung maubos ang pera natin galing sa mga pinag-anihan. Huwag kang mag-alala, Siling. Ito'y kwarta na. Siguradong sigurado. O bueno, dyan ka muna. Kamusta ka, Kulas? Kumusta, Shuning? Didispensahin mo ako? Ako ay nagmamadali lamang. Andyan si Shuning, si Siling. Oh, bueno, dyan ka muna. Siling, ano bang nangyayari sa iyong asawa? Tila ay pupunta sa sunog. Ay nako, Shuning. Mas masahol pa sa sunog ang pupuntahan. Pupunta na naman sa sabungan. Siling, talaga ba? Ay, saglit lang siling ha. Teban! Ano po yun, Aling Siling? Eto, 5 piso. Pumunta na naman ang abo mo sa sabungan. Magmadali ka't ipusta mo yan. Sige po. Ipusta ang 5 piso? Siling, ikaw'y tila naging sabungera na rin? O buwelo, Shuning. Maupo ka muna di paliliwanag ko ito sa'yo. Ngunit huwag mo itong ipagsasabi sa iba, ha? Oo, huwag kang mag-aalala. Alam mo, ako lamang at pumupusta sa sabong upang hindi kami matalo. Pumupusta ka sa sabong upang huwag kayong matalo. Hoy, Siling, pinaglalaroan mo yata ako. Hindi, Shuning. Alam mo, marami na kami pera na nawawala dahil sa kasasabong ni Kulas. Nag-aalala lamang ako na dumating ng araw na magdidilgil na lamang kami sa asin. Pinilit ko siyang tigilin, ngunit sa tuwing pinipigilan ko siya ay madalas kami magkagalit. Upang hindi kami magkagalit, ay gumagawa ako ng paraan. Mag-iisang buwan na sa tuwing pumupunta si Kulas sa sabungan, ay pinapapunta pa rin si Teban upang pumusta sa manok ng palaban. Sa anong dahilan? Kung mananalo ang manok ni Kulas, ay matatalo ako. At kung manalo naman ako, ay matatalo si Kulas. Sa ganung paraan man, ay hindi kami mawawalan ng pera. Siya nga naman pala.
Ayan, nagsusultado na. Naku, sumasakit ang ulo ko. Ikaw ba naman kasi? Sukat ka bang pumili ng bahay tapat ng sabungan? Hindi, ang gusto kong bahay ay sa tapat ng simbahan. Ngunit ang gusto ni Kulas ay sa tapat ng sabungan. Ah, siya nga pala. Naparito ako upang ibalita sa iyo na dumating na ang rasyon ng sabon ni Aling Ikay. Baka tayo ay maubusan. Hindi, syempre. Ipagtitira tayo ni Aling Kikay. Saya lamang ang pagkukumari namin. O bueno, tayo'y lumakad na. Nanalo tayo, Aling Siling, nanalo tayo. Mabuti naman. Pumunta ka na sa kusina. Magmadali ka at baka dumating na si Kulas. Sige po. Uy, Kulas, kamusta ka? Ay, Castor. Talagang ako'y palaging natatalo. Talagang ako'y malas na nagsimulang magsagupaan ang manok ko at manok ng kalaban at nag-away sila sa hangin, palo din palo diyan, ay natamaan ng aking manok ang kalaban. Maganda ang tama dito sa tiyan. Pagtama sa tiyan ay lumundag ang manok ng kalaban. Tumihaya. Pagtihaya ay ang aking manok ay walang tama. At lumagpak din ang aking manok. Pero alam mo kung saan lumagpak? O saan? Ini sa tari ng kalaban. Talagang ayaw ako ng sabong. Yan ang hindi marami. Halos tutong na lang ang natitira sa aming tipon. Ngunit, hindi naman katwiran ang hindi ka na magsabong. Boss. Ano bang hindi tama? Sapagkat pag hindi ka na nagsabong, ay tuluyan ng perdida ang kwartang natalo sa iyo. Pero, pag ikay magsasabong pa, ay maaaring makabawi. Hindi, Castor. Tama si Siling. Talagang ang sabong ay swerte-swerte lamang. At masama ang aking swerte. Ano bang swerte-swerte? Iyan ay hindi totoo. Tingnan mo ako, Kulas. Ako hindi natatalo sa sabong. Manong ang matigil ka, Castor? Ihalos kadawi mo nga ay nakatali ang iyong manok. Etong si Kulas. Nabastos nga pala sa huwego. Oo, natatalo nga ang aking manok. Ngunit nananalo naman ako sa pustahan. Ngunit paano iyan? Taon to. Pumupusta ako, hindi sa aking manok, kundi sa kalaban. Eh kung magkataong ang manok mo ang manalo, Hindi maaaring manalo ang aking manok. Ginagawan ko ng paraan. anong paraan? Ngunit Castor, paano mangyayari yan? Talaga bang gusto mong malaman? Aba oo, sige na. O bueno, kumuha ka sa iyong isa sa iyong tinali at ipapaliwanag ko sa iyo. Kahit saan sa aking mga tinali. Oo, kahit alin dyan. O heto, Castor. O heto, Castor. O ngayon, kumuha ka ng kutsilyo. Kutsilyo? Oo, yung panghiwa. Ah! O heto, kutsilyo. O halika, magmasid ka. Lahat ng manok ay may litid sa paa, na kapag iyong dinuro, ay hihina ang paa. Tingnan mo. Ayan. Mahina na ang paa ng tinaling iyan. Walang sino mang makakalata sa ginawa natin. Walang sino mang makakalata sa ating ginawa. Ang manok na iyan ay mahina na ang paa. Hindi yan makakapalo. Sa makatuwid, siguradong matatalo ang manok na ito. Abay, oo. Siya nga pala, magaling na paraan. Nakita mo na? Ang hirap sa iyo ay hindi mo ginagamit ang iyong ulo. Ngunit Castor, yan ba'y hindi pandaraya? Oo, pandaraya. Ngunit po Diyos, sino bang hindi makakakwarta kung hindi ginagamitan ng daya? At isa pa, babawi ka lang. So, hindi ito pandaraya. Nakita mo na? Hindi ka mandaraya. Gaganti ka lang. Kung siya nga, may katwiran ka. Ano pa hinihintay mo? Castor, hintayin muna natin si Siling, ang aking asawa. Bakit? Ano pang kailangan? Alam mo, Castor, ang may hawak ng supot na bahay na to ay ang aking asawa si Siling. Naku si Kulas. Talunan na nga sa sabungan, dehado pa sa bahay. O siya, hintayin mo siya. At laki-lakihan mo ang hingin mo ha.
Oh, sige, laki-lakihan ko. Castor, Oh, ano na naman? malapit nang dumating ang aking asawa. Ayaw kong makita kanya rito. Huwag mo sanang masamain, pero pwede ka bang umalis rito? Oh, alis na ako. Mabuti nga at makahanap na ako ng kareta ng manok mo. Oh, bueno, dyan ka na. Laki-lakihan mong tipak, ha? Oo naman. Ano ba yan, Kulas? Akala ko ba't isinusumpa mo na ang sabungan? Siling, ngayon na lang at walang salang tayo ay makakabawi. Naku, ito si Kulas. Para kang asukan. Kada oras-oras nagbabago. Siling, ngayon na lamang. Pag natalo pa ang aking manok, ipinapangako ko sa iyo, pwede mong patayin lahat ng aking mga tinali. Ngunit baka pangako na naman ang magpapako. Hindi, Siling. Andyan si Suning. Siya ang ating magiging testigo. Siya nga naman, Siling. Bigyan mo na. Ako na ang titistigo. O, bueno. Panghuli na to, ha? Oo, Siling. Itaga mo sa bato. Magkano bang kailangan mo? 20 piso. 20 piso? Sus, Mariusep! Oo, Siling. 20 piso upang tayo ay makabawi. Sige na, Siling. Tutal, ito ay kahuli-hulihan naman. Oh, bueno. Ito. Tamat, Siling. Ito'y kwarta na. O Beno, dyan ka muna, hanay. Teban! Teban! Teban, madali ka! Opo, Aling Siling. Ito, pera. 20 piso? Oo, 20 piso. Ito ba itutudo ko? Oo, itodo mo. Aling Siling, natalo po tayo. O, de bale. Nanalo naman si Kulas. Sige, magpunta ka na sa kusina. Baka dumating si Kulas. Sige po. Hanggang magaan ang paraan mong iyan, Siling. Siya nga eh. Bakit ka nalulungkot, Siling? Dahil nanalo si Kulas. O ano ngayon? Kung nanalo ka o nanalo si Kulas, hindi naman mababawasan ang iyong kwarta. Ngunit ang naalala ko'y, ngayong nanalo si Kulas, lalo siyang maninikit sa sabungan. Ay, Siling. Talagang napakasama ng aking swerte. Hindi na ako magsasabong kailanman. Ha? Ano ka ba? Talagang buwisit ang sabong. Isinusumpa ko na. Nicholas, hindi ba ikay nanalo? Hindi. Natalo na naman ako. At natodas ang 20 piso. Nicholas, huwag mo ko ululin. Alam ko ikaw ay nanalo. Sino bang may sabi sa iyong ako'y nanalo? Nicholas, hindi mo ako magkukuha sa drama. Isawali mo rito ang 20 piso. Diyos na maawain. Saan ako kukuha? Teka, baka kaya ikaw, Kulas, ay meron ng kulasisi at ipinatok ka ng 20 piso. Siling, ano bang kaululan ito? Isinusumpa kong natalo ang 20 piso. Sino baga ang nagkwento sa iyong ako'y nanalo? Nanggaling siya sa sabungan. Ah, teka, Siling. Baka si Teban ang kumupit ng kwarta. Pala. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang masyadong magtitiwala kay Teban. Teban! Ano po iyon? Teban, hindi ko akalaing ikaw ay magnanakaw. Magnanakaw? Ako po? Bakit po? Bakit? Pala, isahuli mo rito ang pera. Alin pong pera? Ang 20 pisong dala mo sa sabungan kanina, Aba natalo po eh. sinungaling. Ano bang natalo? Kung natalo ka, nanalo sana si Kulas. Ngunit natalo si Kulas, sa makatuwid, nanalo ka. Ano po? Kung ako'y natalo ay... Tay kayo, tila gumugulo na ang salitaan. Teban, ikaw ba'y pumusta sa sabong kanina? Opo, Saan ka nagnakaw ng kwarta? Aling Siling po. Ha? Nagnakaw ka sa aking asawa? Hindi po, pinapusta po ako ni Aling Siling. Ah, ganoon. Huy, Siling. Pinipigilan mo ako sa pagsasabong. Ha? Ikaw pala ay sabungirang pailalim? Hindi, Kulas. Pumusta lamang si Siling sa kalaban ng manok mo. At ako'y pala'y kinakalaban mo, ha? Huwag kang magalit, Kulas. Ako'y pumupusta sa manok na kalaban para kahit ikaw ay manalo o matalo ay hindi tayo mawawalan. Sa makatwid, kahit pala manalo ang manok ko ay baliwala rin? Siya nga,
At kahit naman matalo ay bali mayroon din kayo. Isayang lamang ang kahihimas at kabubuga ko ng usok na sa manok. Ako pala'y parang urol na. Teka muna, ang liliwanagin muna natin ay ang 20 piso. Teban, saan mo dinala ang pera? Siling, ako man ay natalo sa pinupustahan sapagkat sa manok na kalaban din ako pumusta. Nako, at lalong nag-blackout. Pumusta ka sa kalaban ng manok mo? Oo, alam mo'y pinilayan ko ang aking manok na tinali upang siguradong matalo at pumusta sa manok ng kalaban. Ngunit kabibitaw pa lamang ay tumakbo na ang diyasting manok ng kalaban at natalo ang aking manok. Ah, gusto mong manayupe? Ikaw ngayon ang matitiyupe. Aba, at nagtawa pa. Siya nga, bakit ka nagtatawa, Siling? Sapagkat ako'y tungtuwa. Suning, dito ka maghapunan, mamayang gabi. At anyayahan mo sina Kumaring Kikay at iba pang kaibigan. Ako'y maghahanda. Ha? Maghahanda? Teban, ihanda mo ang mga palayok ha, at hiramin mo ang mga kaserola ni Ate Nena. Opo, opo. Ngunit paano tayo maghahanda? Ngayon lang ay natalunan tayo ng mahigit 40 piso. Di bali, ibig ko nga ipagdiwang ang iyong huling paalam sa sabungan. Huling paalam? Oo, sapagkat ikaw ay nangako at nanumpa at bukod yan, hindi na tayo kailangang bumili pa ng ulam. Bakit? Mayroon pang 6 na tinali sa kulungan. Aadubuhin ko ang 3 at ang 3 ay sasabawan.